Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo maupo, ay ayusin muna ang inyong mga upuan. Pulutin ang mga nakakalat na basura sa paligid. At itago ang lahat ng cellphone. Pero bago yan, handa na ba kayo para sa ating panibagong aralin ngayong araw? Balikan muna natin kung ano ang ating pinag-aralan noong nakaraan. Sige. Okay, Ran? 1, 2, 3. Ano ang ating pinag-aralan noong nakaraan? Raymond? Ano ang ating pinag-aralan noong nakaraan? Raymond? Kabanata 4, ang eri at pilibustero. Tama. Bakit kaya itinuring na erehe at filibustero si Don Rafael? Anong epekto nito sa kanyang pamilya? Jamaica? Itinuring siyang erehe at filibustero dahil sa kanyang panindigan laban sa maling gawain ng simbahan at pamahalaan. Dahil dito, siya ay pinakulong at nagdusa ng kanyang pamilya, lalo na si Ibarra. Ano ang ipinakita ng kabanatang ito tungkol sa kalagayan ng hustisya sa panahon ng Kastila, Rachel? Hindi pantay ang hustisya at pinapabura ng makapangyarihan. Madalas inaapi ang inosente at mahirap. Tama, magaling. Bigyan natin sila ng 5 palakpak. Kung gayon, bago tayo dumako sa ating aralin, ay meron akong ipapakita na larawan. Mayroon itong isang tawag sa 4 na larawang ipapakita. So, hulaan ninyo ang mga salita makapaglalarawan sa mga ito. Naunawaan ba ang inyong gawain? Opo. Sige. Papangkatin ko kayo sa 3 pangkat. Unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong. Ano-ano ang mga salitang inyong nabuo sa mga larawang itinagay ko? Unang pangkat. Ituin. Pangalawang pangkat. Anungkot. At sa pangatlong pangkat naman. Gabi. Sige. Ngayon, base sa inyong mga kasagutan, tungkol saan kaya ang ating taksang tatalakayin ngayong araw? Chairman. Siguro ma'am tungkol sa isang taong naging malungkot ang kanyang buhay. So ngayon, bago tayo magtungo sa ating aralin, ay mayroon ako dito inihandang layunin. At ito ang aking inaasahan pagkatapos ng ating aralin. Sabay-sabay basahin. Nakilala ang kaulan-ulan ng kabanata ng Noel Tangere. Nagbibigay ang lugar ng mahihirap na salita na makikita sa kabanata. Napapasusulat ng aliyah para sa magulang. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang patungkol sa Kabanata 5 ng Noling Itanghire na may pamagat na isang bituin sa gabing madilim. Ngayon, bibigyan ko kayo ng inyong babasahin. Basahin niyo ito sa loob ng 5 minutos. Pagkatapos niyan ay mayroon akong itatanong sa inyo. Pero bago yan, ay sagutan muna natin ang mga mahihirap na mga salita na maaaring matagpuan ninyo or makita ninyo sa ating pagbabasa ng Kabanata 5 ng Noling Itanghire. Ngayon ay bigyan ninyo ng tamang pagpapakahulugan ang mga salitang may salungguhit. Pumunta lamang sa harap ang nais sumagot ng ating gawain ngayon. Meron lamang kayong 2 minuto upang sagutan ng mga ito. Kung ayaw nyo, tatawag na lang ako kung sino ang sasagot nito. Sa unang bilang, Chermaine. Pangalawa, Raymond. Pangatlo, Judea. And pang-4, Jamaica. Pang-5, Rachel. Basahin
Tama ba ang nilagay ninyong mga kahulugan nito? Unang bilang, basahin. Biglang lumitaw sa isipan ni Sara ang nangyari sa kanyang ama. Ang ibig sabihin ng bumibitaw ay? Lumilitaw. Magaling, tama. Pangalawang bilang. Sa guhitan ni Ibarra ay nasa sulok ng kapag-imamin sa kalagitnaan ng kanyang ama na nakabalukod sa pagdamga. Nakalilimalim, kakila-kilabot. Tama. Pangatlo. Nakakaawa ang nagkaya ni Don Rafael sa pigitan. Ito. Ang ibig sabihin ng pitan ay tulungan. Pangapat. Nauulit pa ni Ibarra ang tinig ng ama, ang mga daing nito at pagmamakaawa. Nauulitin is narinig. Panglima. Maririnig sana ni Ibarra ang malamyos na awitin ng orkestra at mamamalas ang malamang na ilaw sa kabilang bayo. Ibig sabihin ng malamlam ay Siya ng araw na patunay malabo. Ngayon ay naiintindihan na ninyo ang mga mahihirap na salita na maaaring makikita ninyo dyan sa inyong babasahin. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang basahin ang Kabanata 5 ng Noli Me Tangere. Pagkatapos niyan ay maghanda para sa aking mga katanungan. Maaari na kayong magsimula magbasa. Ngayon, natapos na ang 5 minuto, naunawaan ba ang inyong binasa? Ngayon ay aking tatanungin ang kung talaga ba naintindihan ninyo ang inyong binasa. Mayroon ako dito ang inihandang pauya para sa makapagsagot ng aking katanungan. Okay, sa unang katanungan, sino-sino ang tauhan na binanggit sa Kabanata 5 ng Noli Me Tangere? Yes, Richard. Ang mga tawang binanggit ay sina Elias, Santiago, Maria Clara, Don Rafael, Ibarra at iba. Magaling. Magaling. Ngayon ay palakpakan natin siya ng kalabilang ng 3 palakpak. Pangalawang katanungan. Ano ang pangitain na nakikita ni Ibarra sa kanyang pagmumuli-muli? Sino ang gusto sumagot? Yes, ikaw. Sa kanyang pagmumuli, nakita ni Ibarra isang magandang pictures para sa kanyang bayan. Ngunit ito ay nababalot ng mga pagsubok at pag-aalinlangan. Magaling, bigyan siya ng 4 na taon. Nakakatanan mo lang! Pangatlong katanungan. Sino ang bituin na nagbibigay ng liwanag sa buhay ni Ibarra? Bakit? Rachel. Kanyang pag-ibig at inspirasyon niya ang lahat sa kanyang mga anak. Magaling, bigyan natin siya ng 3 palakpak. Sunod naman ang katanungan. Bakit tila sinusuot ang buhi ni Crisostomo sa naging kamatayan ng kanyang ama sa loob ng pinagpuan? Okay, Julia, sagutin mo ito. Ang alin dahil dati meron siyang kaya pinanapit siya ng 3 palakpak. Kung ikaw si Ibarra, paano mo tatanggapin kapag may masamang nangyari sa iyong magulang o mahal sa buhay tulad sa pangyayaring naganap kay Don Rafael? Paano niyo tatanggapin? Yes, Raymond? Tanggapin dito ng may takang at pag-iisip. Hanapin ko ang katotohanan at katarungan. Ngunit hindi ako magpapadala sa kanya. Magaling, bigyan natin siya ng 4 na palakpak. Bilang isang mag-aaral, paano mo may papakita o ipatanong
paggalang sa